tungkol sa dizziness at tinnitus. Alam nyo naman dizzy, di ba? Madalas tayong mahilo. Actually, pinag-uusapan pa lang yung hilo, feeling mo mahihilo ka na. So, hilo, bakit? At kasabay nito minsan yung umuugong sa tenga. Parang meron ka naririnig na sound, tumutuloy rin yun sa hilo. So, tignan natin ano dahilan ng vertigo, tinnitus, at ano yung natural na lunas at mga gamutan dito. So, pag sinabing hilo muna, dito muna tayo sa hilo, maraming klaseng hilo. Okay? Ang tunay na vertigo, yun ang topic natin ngayon. Kung naka-experience na kayo, naka-experience na ako nito, talagang umiikot talaga ang paligid. Parang galing ka sa merry-go-round. Talaga, pag tingin mo talagang iikot siya. O, nakaupo ka lang o nakahiga ka, iikot siya talaga. Nakakatakot siya, nakaka-panic, strong sense of motion or spinning. Merong hilo na parang disequilibrium. Parang wala ka lang sa balance. Ibang usapan tong walang balance. Baka may edad, baka stroke, di ba? Merong lightheadedness na hilo, parang dumidilim, parang inaantok. Ibang klaseng hilo yon. May parang dumidilim, mawawalan ng malay, iba naman yon. Ang tunay na vertigo talagang umiikot. Minsan sumasabay ang ugong sa kanang tenga, kaliwang tenga, umiikot talaga siya. So ano gagawin natin? Bigyan ko muna kayo short tips. Basta may vertigo, upo ka muna. Okay? Upo, kunyari sa umaga nangyari, upo, dilat lang, tingin lang sa isang area. Okay? Pag nauuhaw ka, humingi ka ng tubig, baka wag na lang ikaw kumuha, matumba pa kayo, inom ka lang ng tubig para hindi ka ma-dehydrate. Tapos ingat lang na hindi ka matutumba, magsabi ka sa mga kasama mo sa bahay na may vertigo ka. Okay? Bawal ang alak, kape at sigarilyo, lalong lalala. Maraming cause ng vertigo, kadalasan pagod, puyat, kaya tulog kailangan. Masyado maingay, masyadong noisy, masyadong maggalaw yung ulo, lalong magba-vertigo. Dapat dahan-dahan lahat. At huwag magpapanik. O, nakakapanik, isipin mo, nako, ano ba to? Stroke ba to? Ano ba nangyayari sa akin? So, ang vertigo, saan nanggagaling to? Actually, sa tenga siya nanggagaling. Maraming cause ang vertigo. Isang mga dahilan dito, pwedeng may sipon. Okay? Pag may sipon, maraming uhog. Diba? Marami kang sipon dito. Minsan pumupunta sa tenga. At namamaga yung tenga. Nagkakaroon ng tubig sa tenga. Pwede ring allergy. Pag sobra kang allergy, nagkakasipon din. Nasal congestion. Ayan, infection, nagsuswelling ito. Ito kasing nasa tenga natin, itong mga semicircular canals, siya nagsasabi sa atin kung nakaupo ba tayo, nakatayo ba tayo, nakabaliktad ba ulo natin. Yan ang pinakabalanse natin. Yan ang balanse natin. At sa loob nito, may mga crystals, may parang maliliit na crystals, nagsasabi kung anong position tayo. Okay? Yan ang mga cause, sipon, pwedeng allergy, pwedeng infection sa tenga. Merong isang sakit, medyo hindi ganun ka-common, Meniere syndrome. Yun din, nagkakos din ng vertigo, pati tinnitus sabay. Tinnitus yung umuugong. Naka-experience ba kayo? Ako, naka-experience ako ng tinnitus. Mas tumatanda, mas may tinnitus. So, vertigo, bukod sa hilo, pwede magsuka, parang mabibingi, walang balance, headache, not so much, mainly dizziness yan. So, dapat, pag nahilo na kayo, at alam nyo na nga, vertigo, pahinga na. Todo pahinga. Hinto muna trabaho. Best treatment, tulog. Actually, pag pinikit mo yung mata mo, lalo ka mabavertigo. Pero, pwede naman basta steady ka lang. Ano na lang, dasal, kalma, tulog. I-pray mo na mawawala. Okay? Relax lang muna. Yan, tulog. Pagising mo, a little better. Pag naglalakad ka, may vertigo, nakakatawa nga, para kang talagang may alalay dapat.
Uminom ng tubig, minsan pag dehydrated, hindi rin maganda, nagkakos ng vertigo. Yan, no? Pero pag gising ka, upo ka lang at pilit mo talaga nilalabanan ko yung vertigo ko. Tingin lang sa isang object. O kung meron kang television sa malayo, tingin lang doon. Doon ka lang tumingin. Focus ka. Kaya kahit umiikot-ikot siya dito, nakatingin ka lang sa isang object eh. So pinipilit mo, wag mahilo. Sa labat, pwede may tulong konti, pero merong mga gamot. Okay? May gamot para sa hilo, merong mga meclizine, ito yung mga Bonamine. Wala po tayong na-advertise. Basta over-the-counter, maraming meclizine, merong Dizitab, merong beta-histine, commonly known as Circ. Yan ang talagang nire-reseta ng doktor. Okay? So, upo, dahan-dahan ng lakad, huwag matutumba, hawak maigi, ha? Hawak. Baka matumba tayo. Pupunta sa doktor kung tingin mo sobrang lala yung vertigo, hindi mo alam gagawin. Actually, tinuturo ko na sa inyo dito. Or kung duda mo na yung hilo mo, hindi dahil sa vertigo. Baka ibang dahilan. Baka stroke, baka ibang problema sa brain. Yun, pwede ka na mag-isip. Mamaya i-explain ko ano pa yung mga possibilities sa hilo bukod sa vertigo. Yan. Pakita ko muna yung mga iba bago ko bigay yung gamutan sa vertigo. Pwede rin yung sinasabing ko ibang hilo na parang dumidilim, parang namumutla, bagsak ang blood pressure. Check ang blood pressure. Ito hinihimatay. Pwedeng poor blood circulation, pwede rin yan. Abnormal heartbeat, pwede rin yan. Nervyos, panic attack, diba? Hilo ka rin eh. Panic attack eh. Anemic, low iron, mga mapuputla, hinihimatay din. Low blood sugar, gutom. Okay? Mababa blood sugar, hilo din. Pero pag naka-experience ka na ng vertigo, alam mo na ano yung vertigo. Iba siya dito. Yan, iba ang low blood sugar. Brain tumor, stroke, iba yan. Usually, bulol, nanghina yung kamay. Pag vertigo, wala, okay ka lahat, malakas ka. Ano lang, hilo, at madalas may sabay na ugong. Heart attack, alam mo naman sa dibdib to eh, di ba? So, medyo iba to. Sa vertigo, ganito nangyari. Normally, merong mga crystal sa tenga natin para alam natin yung position ni. Pangalan nito, otoconia crystals. Ang problema, pag tumatanda tayo, minsan nalilihis siyang crystal o may infection sa ilong, may trangkaso o maraming allergy, maraming sipon. Connected kasi yung ilong sa tenga. So, pwedeng mamaga yan at malihis itong mga crystals. Kita mo, umalis yung mga crystals. So, pag nalihis siyang crystals, nahilo na siya, na vertigo na siya. Merong home remedy. Ito, turo ni Dr. Jim Di Magila. Okay? Isang home remedy, actually naman, kahit hindi nyo gawin to, okay na rin eh, kung takot kayo. Pero, kung sure kayo vertigo, pwede nyo itry to. Okay? Kung malalaman nyo kung yung ugong nyo galing ba sa kanan o galing sa kaliwa. Mas barado ba kanan tenga, kaliwa. Pero kung di kayo sure, ganito ginagawa. Let's say, right ang duda nyo. Nandito yung ugong. So, gagawin mo, titingin ka sa kanan, tapos hihiga muna. Ano, higa, ulo na sa kanan. Tapos mamaya, yung katawan nakagitna. Tapos mula ulo sa kanan, ulo sa kaliwa. Pwede rin naman nakaupo eh. Kanan, kaliwa. Pero mas maganda nakahiga, tapos dapa. Dapa yung katawan, nakababa yung ulo. So yung ulo, iniikot-ikot mo. Kanan, gitna, kaliwa, tapos tango pa bago upo. Dahan-dahan. Minsan mas nahihilo pa. Anong purpose nito? Ibig sabihin, itong mga crystals na naglalabasan, na mali ang pwesto, kumbaga ma-imagine nyo maraming mga buhangin na mali ang pwesto, binabalik mo siya sa tamang posisyon. Dapat may laruan ako ng bata. Di ba may game, may game na iba na may tubig, tapos may mga bola, pinapasok mo sa tamang butas. Di ba may ganong game? Dapat may dala ako nun eh. Ganon din ginagawa natin sa ulo natin. Na yung ulo natin, yung crystals, kanan mo na, kaliwa, taob, po. Usually 3 times to ginagawa. Dahan-dahan, 30 seconds per position. Pwede mo rin namang gawing left side.
pabaliktad naman, kaliwa naman. Kaliwa muna umpisa, pareho din naman, kaliwa muna umpisa, tapos katawan muna, tapos gitna, tapos kanan, tapos papunta sa kanan. Pwede rin ganon. 3 times. Pero kung nahilo kayo, okay lang naman mahilo konti, stop nyo na. Hindi naman po ito delikado, pero yan din ginagawa ng doktor. Ito usually, generic lang nilagay ko, walang brand. Ito usually binibigay talaga ng doktor. Ito ang over-the-counter, Meclizine. Pero ang nire-reseta ng doktor, usually itong mga beta-histine, mas popular, mas mahal. Sinarizine, paminsan-minsan binibigay. Lahat sila anti-vertigo. Anti-vertigo. Ang pinakamadali makuha itong Meclizine. Meclizine, may Dizitab, may Bonamine, may generic, kahit ano pa. Usually, kahit anong hilo, pwede naman to. Sasakay ng kotse, sasakay ng airplane, nahihilo, pwede rin to. Para hindi magsuka. Ang ginagawa nito, para siyang antihistamine. So, yung utak, binabawasan niya yung hilo mo. Okay, pwedeng, kung makukuha ng Meclizine, okay na. 25 milligrams 2 times a day, over the counter. Bago mag-travel, bago mag-airplane, pwede 1 hour before uminom. Wala namang masama dito. Pero doon sa home remedies ko, usually gagaling na rin eh. Ito, mas gusto ko siya, kaya lang mahal siya. Ito yung uso talaga, lalo na sa tumatanda. Kung kayo ay edad 50 pataas, mas common ang vertigo. Bakit? Siguro yung mga crystals natin sa tenga, mas mabilis matanggal. Itong beta-histine, commonly known as Circ, o kung meron pa ibang brand na generic, okay lang. Ang beta-histine, pwede siya sa vertigo, pwede rin siya sa tinnitus, sa ugong. Nung time na nabavertigo ako, naglalagay ako sa bag ko. Yung may bag akong dala, andun yung cellphone. Lagi ako may dalang tableta nito. Para just in case mahilo, makainom agad ako. Vertigo, tinnitus, nausea. Okay? Pwede yan sa vertigo, pwede sa tinnitus. Kaya lang kailangan po na reseta ng doktor. Okay? Pang matagalan ng inom nito, 1 week, 2 weeks, maraming dosage 8, 16, 24 milligrams, mga 2 times a day. Yung mga ENT specialist, gusto nila 24 milligrams 2 times a day. Ako, mababa lang dose ko, 8 or 16 lang ako. Medyo takot ako sa mataas na dose. So, nasa sa inyo, kung payat ka lang naman, 8 or 16 twice a day. Usually, 1 week hanggang umokay, 1 or 2 weeks. Sinarizine, usually binibigay ito kung merong brain problem. Ito, more neurologist nagre-reseta nito, lalo na kung may edad. Ang problema lang dito, nakakaantok. Kaya minsan ayaw natin nakakaantok. Okay, mas okay itong beta-histine at Meclizine. Okay? Sa motion sickness, alam naman natin motion sickness, sasakyan. Okay, so ingat lang. Tulad na sinabi ko, may gamot. Anong trigger ng hilo? Nabigay ko na sa inyo, di ba? Pwedeng nervyos, pwedeng stress, pwedeng depression, pwedeng bisyo, mga diabetic, more common. Minsan yung gamot, side effect, papaalam niyo sa doktor niyo kung baka may gamot kayo nakakahilo. Siyempre, healthy lifestyle, mas maganda. Iwas puyat, bawas stress, bawas naman lahat ng sakit. Usually, stress-related din yung hilo, vertigo, pati yung tinnitus. Okay, ito lang, oh. Kain ng masustansya, exercise, good habits. Pag tinnitus naman, pag ugong na, usually beta-histine lang ang mas bagay dyan. O, tingnan natin ang tinnitus. Tinnitus is ugong sa tenga. Lagi ko na-experience yan. May time, ako kasi minsan may araw na konting ugong, nilalagyan ko pa nga ng number na parang 1 to 10, akin lang to, 10 pinaka-ugong, 0, wala. Ako minsan sasabihin ko kay Doc Lizette, nako, ugong ko ngayon 5. Paggising ko pa lang, pagtahimik, parang may hangin na hindi mo maintindihan. So, anong cause ng tinnitus? Pwede ring sipon. Pwede ring allergy. May allergic rhinitis ako, di ba? Yan, napunta sa pwedeng barado tenga mo, may tutuli. Di ba? Ano sound niya? Parang bubuyog daw. Parang hindi bubuyog sa akin. Parang engine na umaandar.
Parang makina. Parang makina. Parang electric fan. Medyo parang electric fan. Parang ilaw na maingay. Parang Sa akin, parang may hangin siya eh. At nakaka-stress to. Kasi maingay eh. Oo. Pero hindi naman usually delikado. Ano problema sa ugong? Katulad nung sinabi ko kanina, yung vertigo, natanggal yung mga crystals, di ba? Ito naman, nasira yung buhok dito sa cochlea. Parang medyo tumatanda. Kaya may ugong na siya. Kumbaga sa speaker ng computer mo, parang ito speaker. Parang sa mga speaker, parang hindi na maganda yung sound pag tumatanda. Parang may damage na, kaya minsan tiis. Diba? Pwedeng may earwax, may barado, may infection, pwedeng may trauma, kaya nag-tinnitus. Pwedeng malakas na, mahilig makinig sa malalakas na sound, may Meniere's disease, may butas eardrum, may ibang problema sa tenga. Iwas sa trigger ng tinnitus, ugong. Kulang sa tulog. Yan, kulang sa tulog. Ako, allergy. Kaya minsan, pag may tinnitus ako, o parang takot ako sa vertigo, imbis na iinumin ko itong mga meclizine, betahistine, iba iniinom ko. Iniinom ko, pang-allergy. Okay? Pang-allergy medicine ang iniinom ko. Kasi pag naggamot yung allergy, mawawala din yung hilo. Yun ang trigger ko. Okay? Anxiety, depression, stress, maingay na sound, nagbabago panahon, pollution, allergy, TMJ, pwede rin. High salt, high sugar, unhealthy diet. Dehydrated, hindi maganda. Smoking, alcohol, droga, kape, ayaw rin nila. Minsan mas umuugong. Hindi siya simple. Actually, may lumang doktor, ganyan daw ang turo niya. Pag umuugong, lagay daw yung dalawang daliri dito, tapos sabihin mo daw, hey, pipapaganin mo, hey, yan ang turo ng nanay ko noon eh. Pwede siguro, parang nawawala, napapop mo lang konti, parang nalalagyan mo lang ng sound. Baka makatulong, baka hindi makatulong, wala namang masama. Diba? Ito, betahistine, pang tinnitus, pang ugong. Kala nyo simple lang yung tinnitus, pero causes hopelessness, depression, isolation, sobrang stress. Kasi parang laging may sound eh. Laging may sound, nakakainis eh. Kaya yung iba ginagawa, naglalagay na lang ng sound. Para matakpan yung sound, makikinig siya sa may sound. 'Di ba? Mas gusto niya may aircon, may sound, 'di ba? Yung iba hearing aid, ito. Anti-stress, relax, anti-anxiety, minsan antidepressant pa, nadidepress na sila sa ugong na naririnig. Supplements, pwede rin naman. So, yun lang po. Sana nakatulong ang video natin. I think nabigay ko na lahat ng home remedy. Maingat sa pagkain, di ba? Lahat naman yan eh. Bawas alat, healthy eating, maraming tubig, bawas stress, tapos yung mga home remedies natin. At merong gamot paminsan-minsan tutulungan natin. Oras na umatake ang tinnitus at vertigo. Salamat.